Nako, heto na po mga karibin natin. Sobrang pahiya si Lacson. Heto na. Kapapasok lang matindi to. Bardagulan sa Senado, Lacson versus Marcoleta. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yan mga karibin natin, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Aba, ito pong si Yusek Castro mga kababayan ay binansagan po ng mga netizens na anti-DDS secretary. Sabi po dito, PCO secretary ba siya or anti-DDS secretary? Ito po mga kababayan ay matapos po ang kanyang nakahandang picture, no? Yung inilabas niyang picture. Parang talagang DDS, talaga anti-DDS, no? Yung labas, secretary ng anti-DDS, itong si Claire Castro mga kababayan, no? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkulan kay Claire Castro na sabi po dito ni Mr. Lucer, ano ba talaga ang role ni Yusek Claire Castro? Tagapagsalita ba siya ng Pangulo or tagapagsalita siya ng mga anti-DDS? Ayan na. Sabi po dito, nawawala talaga ang utak pag kinain na ng pera. Yung prinsipyo, missing na. Oo nga no? At least napatawa niya tayo, sabi po ni Arawin, no? Pag pressured ako sa work, pinanonood ko lang siya, na-realize kong ang pagba ay mas mabuti kaysa sa maglasing. Ayun. Nakakatulong pa naman pala itong si Claire Castro, no? Na kumbaga pain reliever, no? Stress reliever. Itong si Castro mga kababayan. Anong pain reliever? Pero pwede na rin, di ba? Anyway, sabi po dito ni Mireles Erwin, nakakatuwa siya matapos lagi ang kanyang mga pahayag at pasabog ay parang laging may vloggers na sa huli na siya namang katawa-tawa. Talagang salita ba talaga yan or nag-vlog lang? Kawawa yan talaga kapag wala na ang administrasyon or matapos na ang termino ni President ng administrasyon. Mag-isa na siyang haharap sa mga bumabatiko sa kanya. Ngayon pa lang mukhang wala nang depensa sa kanya. Nasa poder pa siya. Nya na, good luck. Ayan na nga. Pero eto mga kaubayan, no? Ito pong isang balitang ito. Gusto ko rin i-share mga kaubayan. Itong isang vlogger, no? Vlogger na Batikanong broadcaster na si Mike Abe mga kababayan. Sabi niya po kasi dito, no? Nahuli ng NBI ang DDS vlogger na meron malitang pera. Tuloy-tuloy ang sabit ng nila. Ayan mga kababayan. So, pinaparating po sa atin, no? Gustong iparating ni Mike Abe na itong si CEO ng PGMN mga kaubayan na si Franco ay isa daw DDS mga kaubayan. Naniniwala ba kayo dito? Sa sinasabi po ni Mike Abe? Naku po. Marami po ang uminit ang ulo dito kay Mike Abe mga kaubayan. Iwan ko ba? Si Mike Abe, Batikanong broadcaster pero wala sa hulog kung magkomento. Diba? Batikanong broadcaster pero walang walang kalatoy-latoy kung mag-analisa mga kababayan. Di ba? Ibiruin mo itong vlog, si Franco, sinasabihan niyang DDS vlogger daw. Ewan ko lang hindi ko naririnig na nagsalita po patungkol sa kay Duterte mga kababayan. Okay? Hindi ko pa yan nakita na nagsalita. Patungkol kay dinipensahan si former President Duterte or si BP Inday Sara mga kababayan. So mamaya papakita po natin isang video na kung saan ito pa lang si Franco mga kababayan ay hindi DDS vlogger kundi isang loyalista. Mamaya natin si Mike Abe kukontrahin natin yung sinasabi niya ngayon. Pero ito muna. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan kay Mike Abe. Sabi po dito ni Steve, Talaga? Hindi ututo ang mga DDS, desperado na ba kayo? Kahit anong klaseng paninira, epek yan, nagpagod lang kayo. Talunin nyo na lang sa 2028, tatak Duterte, yan, 90 million strong kami. Ayan
90 million mga kababayan. Palakpakan po natin. Sabi naman po dito, desperado na ba kayo? Sabi, desperado ba kayo? Duterte pa rin kami, sabi po ni Garcia Marga. Sabi naman po dito ni Serap, desperadong buwang-buwang na abe. Ikaw ang may maleta at wala sa lahi ng DDS na maleta. Mike Abe, buwang niya. Ayan na. Ano sa palagay nyo? Nabubuang na rin ba itong si Mike Abe, mga kababayan? Hindi na maintindihan kung anong nangyayari sa ating bansa, no? Ito po mga kababayan, balasahin po natin itong sinasabi ni Mike Abe na ito daw na DDS vlogger daw itong si Franco. Ito, pakinggan po natin to mga kababayan. Dito sa video ito mga kababayan, kasama po ni Franco yung mga loyalistang vlogger mga kababayan. Ito, pakinggan po natin to. Ni Lacson. Siguro to si Lacson. He's the sweetest guy ever. He wouldn't hurt a fly. So Duterte has the violent gene. Yeah, he does. And then, of course he does. Of course he does. No, I agree. Yeah, yes. I'm extracting explicit things. Yes, he does. But I think everybody knows this. The gene that everyone's so worried about that Ferdinand had and that Duterte has, Right. Bongbong does not have it. He's the sweetest guy ever. He wouldn't hurt a fly. So Duterte has the violent gene. Yeah, he does. Diba? Dito mga kababayan, ipinagtatanggol po ni Franco si President Bongbong Marcos Jr. na hindi nga raw ito makamatay-matay ng langaw. Diba? Pero grabe naman kung magnakaw. Hindi nga nakakamatay ng langaw, no? Ang pinapatay naman ay yung kaban ng bayan. Ako po. Diba? Mamamatay ka ng langaw, makamatay ka ng langaw. Diba? At least, totoo ka. Totoo ka sa sarili mo para sa mga Pilipino, di ba? Ayan, Mike Abe, anong masasabi mo dyan? Talaga bang DDS vlogger itong si Franco? Or talagang loyalista po ito? Loyalista ito mga kababayan kasi nga po nagpa-party pa nga ito eh. Di ba? May pahaghag pa sila ni President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Ang taong makakagawa lang ng mga ganyang aksyon, mga kababayan, ay yung talagang malapit lang. Yung may talagang may connection kayo sa isa't isa. Mayroon po relasyon na mas higit pa sa isang kakilala mga kababayan. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin itong si Lacson. Mga kababayan, Lacson versus Marcoleta, pasok. Yung itlog ni Lacson. Siguro to si Lacson X na to, no, sa INC, no? Kasi grabe ang ang pagtatago niya eh. Kasi, ewan ko hindi ko alam Ako, nag-aano lang naman ako. Grabe yung pagtatago niya pagdating dito sa flood control. Nakakahiya ako. Ito, panoorin natin. Dahil kulang pa rin sa lagdaang Blue Ribbon Committee report kaugnay ng flood control scandal, isang partial report ang inilahat ni Senador Panfilo Lacson sa pamamagitan ng privilege speech. Ilang mambabatas ang dapat umanong managot. Nakatutok live, Ian Cruz. Ian. Emil, sa pamamagitan nga ng privilege speech ay isiniwalat na ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nilalaman ng partial committee report kaugnay sa iskandalo ng bilyon-bilyong piso ang flood control projects ng DPWH. To stand before you on a matter of personal... Sa isang privilege speech, sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na matapos iikot ng 3 buwan ang partial committee report kaugnay sa iskandalo sa flood control projects, 7 senador lang ang nakapirma dito, kulang ng 2 sa kinakailangang 9 na pirma para maipresenta ito sa plenaryo ng Senado. Kaya inilahad na lang niya ang laman ng report sa tinawag niyang Chairman's Progress Report dahil kailangan na raw malaman ng taong bayan ang kanilang findings matapos ang 7 pagdinig. Gaano man katindi ang Lacson, nakakahiya ka, Senator Ping Lacson, di ba? Biruin mo 3 buwan ka nang paikot-ikot dyan sa Senado para magpapirma, walang pumipirma. Tapos ngayon mga kababayan, dahil walang pumipirma, walang sumusuporta sa ilalabas mo yan, ilalabas mo yung anong katotohanan dyan, di ba? Kung tong katotohanan po yung sinasabi ni Lacson dyan sa report na yan, hindi magdadalawang isip itong senador na ito na pumirma dyan, mga kababayan. Di ba? Mag-isip-isip kayo mga kababayan. Huwag kayong magpapaloko dito kay Lacson. Nako po, dali tayo dito. ang araw, hindi nito matatabunan ang galit ng ating mga kababayan na nalulunod pa rin sa gitna ng kapabayaan at kasakiman sa salapi ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. 10 ng kanilang mga kasapakat
na kontratista dulot ng flood control scam. 11 kaso ang nirekomenda para sa preliminary investigation para sa kasong plunder, graft, malversation, direct bribery, money laundering at iba pa. Hindi binanggit ni Lacson ang mga pangalan ng mga sangkot pero naka-flash sa slides ang pangalan ni Senators Chis Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva, gayon din si dating House Speaker Martin Romualdez. Our recommendations are, by design, recommendatory and conditioned on independent investigation. Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts with due process and accountability. Grabe, hanggang ngayon allegation pa rin yan mga kababayan. Hanggang ngayon allegation pa rin ang hawak ni Senator Ping Lacson sa napakahabang pag-iimbestiga dyan sa flood control na yan. Hanggang ngayon allegation pa rin pala. Ano bang klaseng pag-iimbestiga yan mga kababayan? Allegation pa rin hanggang ngayon. Nako po. Makukulong ang dapat makulong. Hindi nagpa-interpellate si Lacson hanggang hindi raw siya nakakakalap ng 9 na pirma para sa partial committee report. That is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition? It is the prerogative of any member of the Senate to... Ayun, nagtago na naman sa bahag ni Soto. To the rescue mga kababayan, si Soto. The rescue, si Soto. Yan naman talaga ang ginagawa dyan eh. Kaya po nandyan yan si Soto, mga ka-review natin. Di ba? Kaya nandyan po si Soto, Senate President, ha? Para pag binira si Lacson, kasi ang acknowledgement ay Mr. President eh, hindi naman Lacson, hindi naman Senator Lacson, no? Dadaan sa Senate President. So, ayan na. Ginawa ng si Soto, ginawa ng shield mga kababayan. Lagi na lang yan no? Every time na lang talaga eh. Every time na lang na nagigipit itong si Lacson, sa bahag ni Soto nagtatago eh. Itong si Soto, kung makapagtanggol naman dito sa jowa niya, I mean, hindi pala jowa, boyfriend. Bakit? Kaibigang lalaki, boyfriend. Grabe ho ito Sobrang, tawag dito, sobrang makapagtanggol. Pag nagigipit na kasi dito, tinatanong ni Marcoleta, bakit di siya pwedeng tanungin? Di ba? Ano yun? Pirma muna bago tanong? Yan ang gustong mangyari ni Lacson, pirma muna. Para bagang ganire. May kontrata. Aalamin mo yung laman ng kontrata. Di ba? So tatanungin mo. Pwede ho bang mabasa at maitanong sa inyo yung mga ilang bagay dito sa kontrata? Ang sagot sa inyo yung kadil mo, pumirma ka muna bago ka magtanong, animal ka. Ganun. Halimbawa, meron kang babayarang sasakyan o kaya meron kang babayarang kondominium o may rerentahan ka, pipirma ka muna. Hindi mo titingnan, nagbabasahin kung ano yung nakalagay doon at tatanungin kung meron ka mang question. Aba, ano ka? Recording company? Dati, lalong-lalo na yung, hindi ko na sasabihin. Bawal magtanong doon eh. Tapos may mga letrang maliliit pa doon eh. Para di mo mabasa. Yung pala may automatic renewal o kupal, di ba? Totoo naman eh. That's how I define them, kupal. Masama ugali, sagad sa buto. Di ba? Hindi yun mura O yun po ay ibig sabihin yung taong nanloloko, nang-i-scam, kupal. Ganyan eh. Mantakin mo, kailangan pirma muna bago ka tanungin. Ano bago? Not yield. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation. Kahit si Senador Estrada, sumubok magtanong kay Lacson pero hindi rin siya napagbigyan kahit naroon ang pangalan niya sa slides. Hindi naman daw siya nababahala sa recommendation ng partial committee report. Ano masasabi niyo dun sa recommendation sa Chairman Well, of it's just a the recommendation. Hindi naman dapat siya. You're not bothered by it? I'm not bothered by it. Saka naglabas na ng statement ang LBRF na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez nung nag-hearing sa House na Coro ay nag-insert ng 355 million. So sinabi naman dito na wala naman talaga insertion. Talaga na yung nakapaniralan sila. Hindi rin daw iniinda ni Senador Villanueva ang pagkakasama ng pangalan niya sa inilahad na report ni Lacson. Will never be that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Until now, we are submitting ourselves doon sa proseso. Mabigat, mahirap, but I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Senador Escudero at Congressman Romualdez. Ayan na nga. So, eto na. Eto na yung progressive. Eto, pakita lang natin ng bahagya yung kanyang napakaganda kasi ng
ng binitawan po ni Marcoleta, okay? Tungkol ho dito kay Lacson. We recognize our distinguished colleague from Tarlac. Senator Dante Marcoleta is recognized. Mr. President, may I ask Senator Lacson if he wishes to yield some questions by way of interpellation? Senator Lacson, I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the Until daw i-file. Paano ma-file yan kung walang pirma? partial committee report, I'm not yielding the floor. Mr. President, that is very highly unusual. Nag-walk out po si Lacson, mga kababayan. Nakita niyo po ba? Sabay talikod di ba? Ganun po talaga pag mga di ba, yung mga kaibigan natin na mga guilty. Minsan, di ba? Pag pinatatamaan natin yung mga kaibigan natin guilty. Ganun yun Di ba? Biglang tatalikod yun at hindi na magpapaalam. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield may, interpellation? yes. May I place on Wala. record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. As a matter of fact, in my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this, who was with me. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation. Yes, And Mr. it is President, but it is their prerogative. this is different. And then, Because if as I said, it is the prerogative of Senator Santiago, and it is likewise the prerogative of Senator Lacson, because he wants that, as he mentioned, he wanted that his partial committee report be reported out and sponsored before to that effect. Mr. President, if Senator Lacson would just say that he doesn't want to be interpellated, that will be okay with me. But he should not make a precondition that his unwillingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. This is very unusual, Mr. President. Yes, we respect your opinion. And because he doesn't want to be interpellated, may I just be given the opportunity to make manifestation because my name is Yan, banatan mentioned. mo. Yan. Senator Lacson. Of course, you may. Thank you, Mr. President. Banatan mo. Mr. President, I cannot speak for our colleagues why or even refuse to sign the partial report he allegedly disseminated to the members. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Tama. Secondly, I did not hear reasons why I cannot sign the partial report. I Bakit? delivered a privilege speech some time ago, Mr. President, outlining the reasons. Therefore, number one, I was expecting the chairman of the Blue Ribbon Committee to have conducted several hearings more, and in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privilege speech. Namely, Yusek Jojo Cadiz, former Governor Luis Chavez Singson, former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico by way of an apostilled sworn statement, because this is very, very possible. An apostilled sworn statement, Mr. President, as I have already advised, the chairman of the Blue Ribbon Committee is similar to a sworn statement notarized by the Philippine Consulate in any part of the world, because this apostilled manner or method of subscription was already adopted by the Supreme Court in one of its resolutions, Mr. President. I also advocated that the 18 ex-soldiers be immediately be invited because they have so much to say. So yan mga kababayan, no? Totoo naman itong sinasabi ni Senator Dante Marcoleta. Hindi inimbitahan, ni isa doon mga kababayan, walang inimbitahan. Na yun po ang mga kumbaga malapit na sa big fish, di ba? Ay nako, Lacson,
Nako, sobrang pahiya. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag mong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.